Maganda yung sinabi ni Senator Peter, no? Yun lang ang medyo yung snap election, sana nadagdagan niya ng konti. Kasi kung tatawag tayo ng snap elections, magkikreate yan ng another fundamental problem na ayaw din ng ating mga kababayan. Katulad ng COMELEC, no? Kung tatanungin mo mga kababayan natin, lahat sila magsasabi na medyo nababayaran ng COMELEC natin. Sana, idinagdag ni Senator Peter na kung tayo tatawag ng snap election, ayusin natin yung COMELEC. O baka mas maganda, i-dissolve na muna natin. At gawa tayo ng panibagong electoral system. Yung po mismo ay nananawagan na magkaroon po ng mass resignation sa lahat ng opisyal mula Presidente, Vice President, Congressman, Senador. Yan po yung panawagan po ninyo, Secretary. Bakit po ito ang kailangan para sa ating bansa ngayon? Kasi lumalabas na nawawala na ng confidence ang ating sambayanan sa gobyerno. Sa ibang bansa, normal naman yan eh. Kapag nakitang wala ng confidence ang taong bayan sa gobyerno, ay nagkakaroon ng pag-alis sa pwesto at pagkakaroon ng panibagong eleksyon. No? Normal yan. Pero dito sa atin, kailangan pa yatang mag-people power bago matauhan ng ating mga nasa pwesto para mag-resign na, no? Hindi naman nangangahulugan na pag nag-resign ka, kasama ko doon sa mga corrupt, no? Ang importante, yung spirit ba na pinagbibigyan mo ang taong bayan. Kasi hinihiling na ng pagbabago ng sistema, pagbabago ng politika, pagbigyan naman. Well, ang people power ba o isang revolusyon, hindi na ba ganoon ka-epektibo sa ngayon? Akala ko hindi na eh. Akala ko talaga hindi na kasi ang tingin natin, mga kababayan natin, abalang-abala sa paghahanap buhay para makakain ng 3 beses araw-araw. Pero yung September 21, no, yun nangyari, surprising yun para sa lahat. Pati yung palagay ko, pati yung nagyaya ng marcha, na-surprise sa dami ng mga kababayan na gustong sumali. Maraming nagsasabi na, uy, bakit pa hindi kami sumali doon sa marcha, no? So nakita natin medyo marami na yung nagpunta doon sa September 21. Pero palagay ko, higit na mas marami yung gustong sumama sana. No? Nakita nga lang natin na hindi pa pare-parehong issue. Normal yun sa simula. Normal lang yun. Well, itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, siguro narinig po niya yung inyong panawagan ng mass resignation, maging siya ay handa na manguna dito nga sa panawagan ng mass resignation basta masolusyonan lamang po itong korupsyon dito sa ating bansa. Ano naman masasabi po ninyo? Maganda yung sinabi ni Senator Peter, no? Yun lang ang medyo yung snap election, sana nadagdagan niya ng konti. Kasi kung tatawag tayo ng snap elections, magkikreate yan ng another fundamental problem na ayaw din ng ating mga kababayan. Katulad ng COMELEC, no? Kung tatanungin mo mga kababayan natin, lahat sila magsasabi na medyo nababayaran ng COMELEC natin. Sana, idinagdag ni Senator Peter na kung tayo tatawag ng snap election, ayusin natin yung COMELEC. O baka mas maganda, i-dissolve na muna natin. At gawa tayo ng panibagong electoral system. Pero may kondisyon yun. Sabi ng senador, dapat sumunod din. Kung siya ang manguna na mag-resign, dapat sumunod din yung iba pang mga opisyal ng gobyerno na mag-resign din. Para talaga, totally, mabago po yung sistema at babalik po yung tiwala ng taong bayan. Alam mo, nadidinig ko yan. Kasi nagsisimula na magpulong-pulong ulit yung nag-organize ng September 21 March, no? Tingin ko lalabas sila ulit sa bandang katapusan ng November, lalabas ulit yan. Ang pinag-uusapan nila, katulad na sinabi ni Senator Peter, resign all, no? Kaya ang mangyayari dyan, kaayaw at gusto ng mga dapat mag-resign, pag taong bayan na ang nagsalita, ibang usapan yun. Sana naman pakinggan nila. Kasi sa kasalukuyan, ang mga kababayan natin, nakikiusap lang. Baka naman pagdating ng ibang oras o panahon, hindi na pakiusap ang gagawin ng mga yan.
Pero ang Malacanang Secretary ay may pahayag din patungkol dyan sa panawagan ni Senator Cayetano. Ang sabi nga, ilusyon lamang at personal na ambisyon lamang ito. Partikular na ni Senator Cayetano. Ano mong sasabi po ninyo? Paano magiging ilusyon yan? Ako nga humahanga kay Senator Peter kasi mukhang natutugma sa pulso ng bayan ang kanyang mga ipinapahayag, no? Dahil talaga naman, ay ewan natin sa Malacanang kung nararamdaman nila at nakikita na ang taong bayan talagang walang-wala na halos tiwala sa mga nakaupo sa gobyerno sa kasalukuyan, no? Kung hindi sila makikinig dyan, hindi mag-intay sila. Tingnan natin kung anong mangyayari. Opo. At kung magkakaroon man ng snap elections, dapat magkaroon din ho ba ng batas, gawing batas po ito dahil sabi nga ng COMELEC, wala po ito sa ating konstitusyon. Ano namang masasabi po ninyo? Alam mo, pagka ang trajectory ng pagbabago yung people power, medyo lumalampas na yan sa batas eh. Di ba? Magiging parang revolusyonaryo na yan, no? Kaya kung tatawag ba ng eleksyon, yan ay naaayon na rin sa kagustuhan ng mga hihiligin ng taong bayan, no? Kasi kapag patuloy nating ini-insist na susundin natin yung mga provisions ng sistemang umiiral ngayon, iyan nga ang ikinagagalit ng taong bayan eh. Alam na hindi na patas yung mga lumalabas dito sa sistema. For example, yung ginagawa ng COMELEC sa atin. Alam mo, malaking question sa taong bayan natin yan. Yung behavior ng ating mga politiko pagka panahon ng eleksyon. Yung alam naman lahat na ang mga yan gustong manalo no matter what. Kahit pandaya, mamili ng boto, mambola ng kapwa. Ginagawa lahat yan iyan, tinitignan ng mabuti ng mga kababayan natin, ayaw na nila yan. Kaya ang hihilingin palagay ko ng taong bayan, bago magkaroon ng eleksyon, magkaroon muna ng bagong electoral system. Na yung tama na, yung wala ng daya, at saka yung lalabas talaga kung ano kagustuhan ng ating sambayanan. Ano naman masasabi po ninyo, Secretary, na itong issue ng korupsyon dito sa ating bansa ay hindi lamang pala dito sa ating bansa ay nalalaman o naririnig, kundi maging sa iba pang mga bansa. Worldwide na itong ang issue po ng korupsyon. Paano po ito? Ano po masasabi po ninyo? Ay, alam mo, ang nangyari, yung korupsyon naman ay matagal na nangyayari sa atin. Pero nagkataon lang na itong administrasyon na ito ay hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Bakit napakalaki ng pagnanakaw na nangyayari, no? Sumobra yung corruption. At yun, nasabi mo na alam na rin sa ibang bansa. Hindi lamang alam ang corruption sa Pilipinas. Nagsisimula na rin mamulat ang mga ibang bansa tungkol sa corruption. Alam mo ako, sumulat nga ako dahil bahagi ako ng isang organisasyon ng mga political parties in the world. Sumulat na ako, sabi ko, isama na natin sa agenda natin na ang korupsyon ay nakakasira sa mga lipunan. Kailangan pag-usapan na internationally. Ito may implikasyon itong pinapanukala ako sa international na buksan ng isip dito sa korupsyon. Kasi, alam mo, pagdating ng pagdating ng oras, baka magtakbuhan ito mga korap dito sa atin. Lilipat sila kung saan bansa, magdeposito sila ng pera doon. Hinihiling ko sa mga nakikilala natin sa international na babantayan natin yan. At sana magkaroon ng kasunduan ng mga bansa na kung ang nakaw sa isang bansa ay inilipat sa kanilang bansa, kung po pwede sana ibalik. Kaya baka liliit na ang mundo ng mga magnanakaw dahil ginagawa na natin, pinapanukala natin sa buong mundo na kung pwede ba sa ulian, no? Pag tumakbo dyan ng isang magnanakaw at nagdeposito ng pera, pakisoli naman. At gagawin din natin yan, yung mga magnanakaw sa ibang bansa na magdeposito ng pera dito sa atin, isusoli natin. Dito sa ating bansa, Secretary, saan o sino ba ang masasabi po ninyo o may tuturing na mastermind po nito o nasa likod po ng korupsyon dito sa ating bansa? Alam mo, yan ang napakasaklap Bakit lumubha ng todo ang ating korupsyon? Kasi mga nakapwesto
mga matataas na tao ang nagsimula ang kasali sa corruption eh. At ang masasabi natin, they're even encouraging it, I think. No? Kaya naging systemic ang corruption sa Pilipinas. Official na ang corruption ay sistema ng pagpapatakbo ng gobyerno natin sa kasalukuyan. Ang underlying philosophy, magdakaw, corruption. Mismo ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay alam na talagang malala na ang korupsyon sa ating bansa. Kaya nga, binuo niya itong ICI o Independent Commission for Infrastructure para daw mag-imbestiga dito nga sa mga maanumalyang flood control projects. Sa tingin po ba ninyo, Sir Secretary, ay hindi po masisisi o isisisi natin ang korupsyon sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ako nga sana, nasasabi ko, kung talaga seryoso at sincere ang pagtingin sa corruption, maipapayo ko sa Pangulo, tumingin siya yung pinakamalapit niyang paligid, no? Sa umiikot sa kanya, ay baka nagsisimula corruption, dyan din eh. Kaya kailangan, kung talagang serious, tingnan niya ang kanyang malalapit sa kanya. Yan ang dapat niyang tingnan.